Okay, recording. Magandang araw. Gusto ko lang ipakita yung aming mani-manian na halaman dito sa aming bahay. Kasi ito yung close-up niya, yung bulaklak. Medyo malaki naman siya ng konti. Parang halos kasing size siya ng kuko or fingernails. So medyo malaki din siya. Marami kami nito dito sa bahay namin, as in palibot ng bahay namin is puro ganito, mani-manian. Parang din siya, para din siyang Carabao grass kasi yung paraan ng pagtubo niya o pagkalat is parang Carabao grass din. So pwede siya yung siguro pwede siyang pang alternative sa sa Carabao grass tsaka sa Bermuda. Kung ayaw nyo ng Carabao grass o kaya ng Bermuda grass, edi ito na lang ang itanim nyo. Mas maganda pa nga ito kung tutuusin kasi may bulaklak siya kumpara dun sa Carabao grass at Bermuda grass na wala namang bulaklak. Tsaka kung ito yung nakalagay talaga sa garden, makikita nyo talagang mas nakaka-enhance siya ng paligid. Parang mas blooming kasi nga sa dami ng kanyang bulaklak. Tapos nangingibabaw yung bulaklak niya. Araw-araw mayroong bulaklak. Matagal bago matuyo yung bulaklak. Ayan. Hanggang dun sa harapan namin meron. Ito yung namin, yung Carabao grass. So mapapansin nyo, plain lang siya. Hindi siya ganun kaganda kumpara dito sa mani-manian, kasi itong mani-manian may mga bulaklak nga, which is sabi ko kanina, nangingibabaw yung ganda nung bulaklak niya kaysa dito sa Carabao grass na plain lang. So mas na-enhance nitong bulaklak ng mani-manian yung lugar, mas parang nagiging attractive, kumbaga parang mas maaliwalas tingnan, mas masarap sa mata. So siguro sasabihin ko na ito na lang ang itanim dapat kaysa dun sa Carabao grass, kasi parehas din lang naman siya ng treatment o pangangalaga. Yung Carabao grass, tulad din nito, mga 5 to 6 months or 7 months bago mo siya i-trim o i-mower para ma-maintain yung kapal niya. Ganun din yung paraan ng pag-maintain dito sa mani-manian. Wala ring special treatment, basta halos parehas lang siya ng Carabao grass. Pagkatapos pagkalipas din ng 5 or 7 months, i-mower mo siya or i-trim mo siya para ma-maintain din yung kapal. So pagkatapos mo naman siya i-mower, mag-aantay ka naman ng 3-4 weeks or 1 month bago ulit siya bumalik sa pamumulaklak. At habang tumatagal, mas kumakapal yung bulaklak, so lalo siyang gumaganda. Ipapakita ko sa inyo yung aming paligid ng bahay. Marami talaga siyang mani-manian kasi nanay ko pa nagtanim nito matagal na, ilang taon na. Siguro mga 8 years na itong mani-manian na to. So mapapansin nyo, hanggang ngayon buhay pa siya. So mahaba ang buhay niya, hindi siya ganun kahirap alagaan. So talagang long lasting siya. Hindi rin siya mahirap padamihin, madali lang siyang itanim, mabilis siyang tumubo. So hindi kayo mahihirapan. So ipapakita ko sa inyo yung aming paligid ng bahay para makita ninyo yung mani-manian namin dito sa may bandang harap. As in, madami talaga siya.
So mapapansin nyo talagang marami siyang bulaklak. Araw-araw yan. Hindi, yung bulaklak naman niya hindi mabilis malanta. Umumukadkad siya sa umaga, tapos pagdating naman ng hapon saka siya malalanta. So buong araw mo mai-enjoy yung dami at ganda ng bulaklak niya. So naisip ko lang, ano ba yung pinakamahirap na ginagawa namin para ma-maintain yung ganda nung mani-manian na ito. So siguro ang mahirap dito is yung pagpipili ng mga ibang damo na kasama nitong mani-manian na to, kasi syempre hindi maiiwasan talaga na may mga ibang halaman na tumutubo kasama niya, kagaya nito ni siguro uri ito ng Carabao grass. Tinatanggal namin siya. So kapag may time ka pa konti-konti, tatanggalin mo yung mga ganitong mga damo, kasi ito kapag napabayaan at lumago na nasasapawan niya yung mani-manian, tapos hindi maganda. So parang nagiging masukal yung lugar. So tinatanggal ko talaga siya, binubunot siya o ginagamas para hindi siya dumami, kasi pag dumami nga siya natatalo niya yung mani-manian. So tinatanggal ko yan. So yun, itong mani-manian to, makapal yung dahon niya, malambot, pwede mo siyang hindi masakit upuan o hawakan. Yung Bermuda grass kasi parang nakakatusok siya, di ba? Ito malambot siya, masarap siyang apakan. So pwede ka ring humiga dyan sa ilalim ng puno. So yun, so para sa akin talaga, kung tatanungin, mas maganda yung mani-manian kesa sa Carabao grass o Bermuda grass, kasi nga bukod sa bulaklak niya na nakaka-enhance ng lugar, nakakapagpa-blooming ng garden, is hindi siya mahirap alagaan, at saka masarap siyang hawakan o apakan. So sa mani-manian na lang tayo, no? Hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa English. Siguro mani-manian. So peanut peanut kasi mani-manian so peanut. Common ito sa Pilipinas, marami nito siguro, kahit saan lugar ka magpunta makakakita ka nito dito sa Pilipinas so hindi siya mahirap hanapin. So kung magugustuhan niyo yung ganitong halaman, madali kayong makakakuha. Mas advisable siguro kung magtatanim kayo nito sa inyong garden is panahon ng tag-ulan, para mas mabilis siyang lumaki at hindi kayo mahirapang magdilig. Pagka ganito namang malaki na at malawak na, hindi nyo na kailangan diligin pa, kasi hindi naman siya ganoon ka water dependent. Heat resilient din siya, hindi siya mabilis matuyo. So hindi kayo mahirapang alagaan yung halaman na to. So that's it. Thank you.